Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Tempted. Nasa kwarto si Philip habang nagbibihis ng tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon sa lamesa sa may tabi ng kanyang kama. "Hello, Director. Bakit ka napatawag?" Ani Philip habang ibinobotones ang kanyang polo. "Sir, bigla pong nagbabaan ang cash flow sa parehong kumpanya." Anito na may takot at nauutal ang tono. "Ano? Agang-aga yan agad ang bungad mo sa akin? Gawan niya yan ng paraan." Galit na sabi ni Philip at pinatay agad ang tawag. Dali-daling kinuha ang kanyang bag at nagdiretso na sa salas. Hinarangan siya ng asawa niya para kumain. Pero sinanggi niya lang ito. Nakita iyon ni Marcus. Sumakay na si Philip sa kanyang sasakyan at pumalis na ng compound. "Mom, ano yun? Ginaganyan ka lang ni Dad dito?" "No! Pack all your things. Sasama ka sa akin kahit ayaw ni Dad. Anong magagawa niya pag ando na tayo?" Dali-daling tumaas si Marcus para ayusin ang kanyang mga gamit. Galit na gailit ito sa kanyang ama dahil buhat kahapon nang dumating siya sa bahay ay hindi man lang niya nakitang nag-usap ang dalawa. Palagi na lang ang kanyang ina ang nagsisilbi sa kanyang ama. Ang kanyang ina ay nagdadalawang isip pa nang biglang pumasok si Marcus. "Mom, ano na? Tara na! Kung hindi kayo sasama, mas mabuti sigurong umuwi na lahat ng kapatid ko dito para hindi kayo ganyanin ni Dad." Sa takot ng kanyang ina na umuwi ang lahat ng mga anak niya at mamana ng mga ito ang ugali ng asawa niya, ay naisip niyang sumama na lang sa mga ito. Sumunod man ng asawa niya, ay hindi agad makakarating doon dahil sa problema sa kumpanya. Sa opisina naman ni Brandon. Habang naglalaptop si Julia, ay inabutan siya ni Brandon ng mangga. "Sir?" Nagtatakang tanong ni Julia na takam na dito. "Ayaw mo ba?" Ani Brandon kay Julia. "Hindi, sir. Gustong-gusto ko nga po to. Matagal ko nang gusto kumain ng mangga. Nakakalimutan ko lang na bumili at tinatamad akong pumuntang market." Ani Julia na agad dumampot ng mangga at isinawsaw sa alamang. Tuwang-tuwa naman si Brandon habang pinapanood itong kumakain. "Julia, nasan pala ang dad mo? Nasa ibang bansa ba siya?" Tanong ni Brandon kay Julia. Kunwaring hindi niya kilala ang ama nito. "Wala po, sir. Wala na po si Dad." "Wala? Sorry naman kung ganon." "Naku, wala po yun, sir. Okay lang. Bakit mo po pala natanong?" "Hindi ko lang kasi siya nakita doon kahapon." "Ano po palang pinag-usapan niyo ni Mama kagabi, sir?" "Wala yun. Nagkwentuhan lang kami." Ani Brandon na binuksan na muli ang kanyang laptop. Nasa opisina na si Philip at nagwawala siya. Minumura niya ang director ng dalawang kumpanya.
May mga naglalabasan na ding mga utang. May mga investors na nag-back out. Malaking problema ang kinakaharap ng kumpanya niya ngayon. Sir, meron po kasing isang investor na kinukuha na ang lahat ng ininvest niya dito sa kumpanya. Halos 80% po ng kumpanya na ito ay sa kanya galing. Nakatungong sabi ng isang director. Yun naman po sa isang kumpanya, sir, nag-back out lahat ng investor. Ang kumpanyang iyon ay ang kumpanya ng ama ni Julia. Tumunog ang cellphone ni Philip at si Brandon ang tumatawag. Hello, kamusta na? Nihanda mo na ba ang lahat ng requirements pati ang pera? Hello, may problema lang dito sa kumpanya. I'll call you later. Ganun ba? May maitutulong ba ako? Tanong ni Brandon kay Philip. Napaisip naman si Philip sa sinabing iyon ni Brandon. Kilala niya kasing pangalawa sa pinakamayaman sa bansa ang ama nito. Pwede ba tayo mag-usap in person? Tanong naman ni Philip. Sure, tonight at 7 p.m. Send ko sa iyo ang location ha. Pinatay na ni Brandon ang tawag. Habang naglalaptop si Julia ay may tumawag sa kanyang cellphone. At si Diane ang tumatawag. Julia, nasa office ka ba? Tanong ng kausap sa kabilang linya. Oo, bakit mo na itanong? Sinong kasama mo dyan? Nandito kasi ako sa labas ng kumpanya nyo. Tanong ni Diane para malaman din kung nandoon si Brandon. Si Sir lang, dumaan ka muna dito. Kita tayo sa kantin. Ani Julia sa kausap nito. Sige, wait lang, may bibilhin lang ako. Para hindi agad umalis si Julia sa opisina at siya na lang ang pumunta doon. Nagtanong siya sa guard kung saan ang opisina ng CEO nila. Dahil naikwento sa kanya ni Julia na magkakasama sila sa office. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang guwapong mukha ni Brandon. Napatingin naman sa kanya ito. Magandang hapon po. Kaibigan po ako. Hindi na niya na ituloy ang sasabihin nang umimik na si Julia. Kaibigan ko po siya, sir. Ani Julia na tumayo ng upuan. At pinagtimpla muna ng tsaa si Roxanne. Naiwan siya sa loob ng office kasama si Brandon. Nagpapakyut siya dito pero hindi man lang siya tinitingnan nito. Pagbalik ni Julia, ay ipinatong niya ang tsaa sa ibabaw ng mesa sa harap ni Roxanne. Julia, kailan ka ba free? Tanong ni Roxanne kay Julia. Naku, busy kasi ako. Madalas pating masama ang pakiramdam ko kaya hindi na ako gaanong nakakalabas. Ani Julia. Ganun ba? Yayain sana ulit kita sa bar. Pero promise, di na tayo talaga iinom. Napatingin naman sa kanila si Brandon. Roxanne, ano ba? Di ba sabi ko sa iyo hindi na ako? Joke lang naman. Kalma lang, Julia. Kayo po, sir. Napunta po ba kayo ng bar? Nagulat si Julia dahil bigla nitong tinanong si Brandon. Ako? Yes, bakit?
Tanong ni Brandon kay Roxanne. Sang bar ka pumupunta? Lumipat ito ng upo sa silya sa harap ng mesa ni Brandon. Hindi naman ito mapigilan ni Julia dahil sadyang ganun ang kaibigan niyang iyon. Diyan lang sa malapit. Bakit? Nagbabar ka ba? Oo naman po, diyan lang din ako. Ba't parang hindi kita nakikita sa mga bar? Halos napunta ko na lahat ng bar dito. Pangungulit ni Roxanne at tumikhim naman si Julia na napatingin si Brandon. Tumigil na kasi ako ngayon sa pagpunta sa bar. Ha? Bakit naman? May fiancé na kasi ako at ikaka... Biglang umimik si Julia. Roxanne, busy kasi si Sir. May tinatapos siya. Pwede naman sa ibang araw ka na lang uli pumunta dito. Sabay hila niya sa kaibigan niya. Julia naman, hagi ako na nga siyang nakausap. Alam mo ba ang siyang nararamdaman ko? Mahinang sabi niya at nagpapapigil ito sa hila ni Julia. Nag-usap sila sa salas ng office at ipinangako niya na aayain niya si Brandon lumabas kasama si Roxanne. Kaya napapayag niya itong umalis na muna doon. Pumasok na uli si Julia nang matanaw niyang lumabas na ng building si Roxanne. Sir, sorry po. Ganun lang po talaga ang kaibigan kong iyon. Ani Julia kay Brandon. Siya ba ang kasama mong kaibigan dun sa bar noon? Yes sir, siya nga po. Ah, kaya pala. Ikaw ha? Huwag ka na magpunta sa bar ha? Mukhang iba din ang tama ng kaibigan mong iyan. Ani Brandon na tiningnan ng oras sa cellphone niya. I-denial niya ang number ng kanyang sekretary na si Anne. Kaya nga po sir. Sagot naman ni Julia at tumingin na uli siya sa kanyang laptop. Sinagot naman ni Anne ang tawag sa kanya ni Brandon. Hello Anne, dalhin mo na nga ang mga documents na isinend sa iyo sa email ni Julia kanina. Okay po, sir. Labasan na ni Julia. Sumabay na siya kay Lizelle sa pag-uwi habang si Brandon naman ay dumiretso na sa meeting place nila ni Philip. Habang nasa loob ng taxi si Julia at Lizelle, ay nagkekwentuhan sila. Kumusta naman si tita? Tumawag nga pala sa akin yun nung isang araw. Ani Lizelle kay Julia. Ayos naman. Oo, hiningi nga niya sa akin ang number mo eh. Tuwang-tuwa nga siya sa perang ipinasok mo sa account ko. Sagot naman ni Julia. Naku, si tita talaga. Iniimbitahan niya nga ako bukas eh. Isasama ko si Utoy sa pagpunta sa bahay niyo ha. Ani Lizelle. Ay oo nga pala, inulit ni Mama. Oo naman, mga anong oras? Mga 9:00, nang makatagal naman kami sa inyo. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating na sila sa tapat ng bahay ni Lizelle. At maya-maya pa ay nakarating na rin si Julia sa kanila. Ma, mga 9 daw pupunta dito bukas si Lizelle. Ani Julia nang maibaba niya ang kanyang bag at nagmano sa kanyang ina. Oo nga pala. Hoy mga bata,
agahan niyo ang gising niyo bukas at maglilinis tayo ha. May bisita tayo. Ani ng ina ni Julia. Opo ma. Sabay na tugon ng dalawa habang nakatitig sa TV. Si Kate naman ay nanunood ng movies nang may tumawag sa kanya. Oh hello, bakit? Kamusta ka na? I miss you. Ani Kate sa kabilang linya. I miss you too. Can't wait to see you. Ani naman ng kausap niya. Huwag kang mag-alala, 1 buwan na lang. Napapangiting sabi nito. Madami din ngang napag-usapan si Brandon at si Philip. Kasama na dito ang investment na inilaan niya para sa parehong kumpanya nito. Ang hindi alam ni Philip, sa oras na may mali siyang nagawa ay pwede niyang kuhanin ang investment niya. At kung malugi man, ay ang kumpanya ang magiging kabayaran. Nakasulat iyon sa kontrata nila pero hindi na naisip iyon ni Philip. Dahil alam niya na kaya niyang palaguin ang malaking halagang i-invest nito. Salamat nga pala sa oras mo. Pwede ba kitang imbitahin sa bahay? Kahit dinner man lang, kapalit man lang ng pabor na ito. Ani Philip kay Brandon. Oo naman. Sige, magandang ideya yan. Pwede ko bang isama ang girlfriend ko? Tanong naman ni Brandon kay Philip. Oo naman. Mas madami, mas masaya. Ani Philip na excited na excited. Mabawi kaya ni Brandon ang kumpanya ng ama ni Julia kay Philip? Sino naman kaya ang laging kausap ni Kate na tila may kakaibang plano matapos ang kasal? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell for more updates!